Ito na yung araw na i-admit namin si Sherwin for his operation. Kasama namin si Mommy at Daddy kasi iuwi nila si Uno sa bahay. Hindi kasi namin pwedeng i-park si Uno doon kasi ang mahal ng parking fee. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ni Sherwin dito. Kung naiinip ba siya or wondering anong ginagawa niya dito. Pero for sure, medyo kinakabahan siya habang ini-interview. Ina-admit na namin si Sherwin. Nandito ako nagpapa-approve ng cards sa information. After ma-interview ni Sherwin, pinapunta na ako ng staff ng ER sa Avega para mag-fill out ng form para ma-admit na siya. Habang nag-fill out na ako ng form, tumatawag naman ang staff ng Avega para i-check ang coverage ng card ni Sherwin. Dito rin diniscuss kung anong room ang pwede naming kuhanin habang nakastay siya sa ospital. After dito, dumiretso ako sa office ng PhilHealth sa loob ng ospital para mag-submit ng CF1 form at PWD ID ni Sherwin. Meron din sa aming inassign na liaison officer from Avega para i-assist kami. Idiniscuss din sa amin ng liaison officer kung magkano yung initial na coverage na i-assign sa amin. Ang ER na rin ang nag-notify sa doktor ni Sherwin na dumating na siya for admission. Sa pre-admission, may mga pre-laboratory test ulit na ginawa kay Sherwin. That is to make sure na okay siya during the operation kinabukasan. After kong matapos sa pag-fill out ng form, sinabihan ko na rin si Mami na umuwi na kasi mukhang matatagalan pa bago kami makaakyat sa room namin. Gusto pa sana nilang magstay just to make sure na wala na kaming kailangan. Medyo nagsisi ako kasi pagkaalis nila, sinabihan ako sa ER na pumunta sa laboratory. Kasi pagdating doon, sinabi sa akin na kailangan kaming kumuha at magpa-reserve ng dugo sa blood bank, which is nasa Boni, Mandaluyong. Since first time kong magko-commute mula Parañaque papuntang Mandaluyong, hindi ko maisip kung ano bang dapat kong sakyan at kung saan ba dapat ako bumaba. Paulit-ulit kong tinatanong ang staff sa laboratory kung pwede ko bang ipalala-move na lang. Pero hindi daw pwede. Si Sherwin naman inip na sa ER. Kaya baka? Baka makatulog. Oh, ay yun nga ang gagawin mo, magpahinga. Para preparation, well rested ka. Oo, huwag mo na intindihan pag nasa room na daw. Ikaw. Tagal. Bago umakyat, nag-x-ray muna ulit si Sherwin. Nagtatry sana akong mag-take ng marami pang videos sa loob ng ospital pero bawal pala ang mag-take ng videos doon. Kaya hindi ko sinama yung ibang mga videos dito. Since hindi ko alam kung paano mag-commute, makay na lang ako sa Grab papuntang Mandaluyong para sure na hindi ako maligaw at alam ko na makakarating ako. Sa loob ng sasakyan, feeling ko ligaw na ligaw pa rin ako kasi kung saan-saan kami dumaan ni Kuya na mga lugar na hindi ko talaga alam at first time ko lang siyang madaanan. Akala ko dito, alam ko na kung saan kami pupunta talaga. Pero nagkamali ako. Hindi ko pa rin pala talaga alam kung saan kami pupunta. So, ito nga, mali pa rin ang lugar na napuntahan ko. Ibang Red Cross pala tong pinuntahan ko. So, ginawa ko, pumasok ako at nagtanong kung paano ko makakapunta sa tamang Red Cross. Ang sabi sa akin, tumawid lang ako at sumakay ng jeep. Yan, ito, sure ko na ito na yung tamang Red Cross na pupuntahan ko kasi nasa tabi siya ng MRT station.